Hello, magandang hapon sa inyong lahat. So, sagad-sagarin ko na rin since nandito ako sa Starbucks at malamig ang aircon dito. May pag-uusapan tayo na issue, no? Nakita ko ito sa page ng Visor. So, ito yung video. Ang daming may init ang ulo ngayon, no? Panoorin nga natin to, men. Wait lang, walang sound. Ayusin natin yung sound. Dami may init ang ulo. Ano ba problema ng mga tao ngayon? Uy. Video. Ay, God. Ay, Manong, wag na. Dito ka! Sir, wag kayo manakit. Magkakat mo ah! Sir, wag kayo manakit. Isarado nyo po. Kunin yung plate number. Magkakat mo ako. Alanganin ka? Sir, wag po kayo manakit. Opo. Putak ina mo rin. Uy. Video. Binilikan pala nung taxi driver. Taxi ba ito o Grab? Manong, wag na. Dito ka! Sir, wag kayo manakit. Magkakat mo ah! Sir, wag kayo manakit. Isarado nyo po. Kunin yung plate number. Magkakat mo ako. Alanganin ka? Sir, wag po kayo manakit. Ako, I admit, no, minsan nakakabwisit talaga pag kinat ka. Nakakabwisit talaga yon. Lalo na kung halimbawa medyo mabilis-bilis yung takbo mo, tapos kakatin ka. Pero para sa akin, hindi siya level ng para manakit ka eh. Or yung iba, di ba, yung worst manunutok pa ng barel or hindi siya ganun level eh. Ilang beses na rin ako nakaranas ng ganyan, pero hindi siya level para manakit. Opo, wag po kayo manakit. Nakuha niyo yung plate Opo, number. opo. Yung mismo nga ng model. Ikaw na nagkat? Nagpatama ka ba? Nakasign na sa ko eh. Paano ko kinakata? Okay na po. Hayaan nyo na po. Hayaan nyo na po. Bakit mo siya kinakat? Hindi ka naman daw direktor. Ay, matandalan! Matanda ka sa monopelo! Ilas niya ako eh! Sige na po. Hayaan nyo na po. Hayaan nyo na po. Na-video ko kuya. May lolo ko sa LTO. Alam mo, hindi. Medyo okay ng konti lang Let's say halimbawa, nagasgasan yung kotse mo, yung talagang nakayod yung gilid ng kotse mo nung kinat ka. Nagkaroon ng damage, pero walang damage men eh. Normal naman yung magalit, no? Pero yung mananakit ka ng ganon, siguro kung gustong ilabas mo yung yamot, yung inis, sigawan na lang kayo. Pero yung gano'n, parang sinampal niya yung di ba? Ulitin nga natin. Sinampal niya ba yung matanda? Uy. Video. Manong, wag na. Dito ka! Doon sa una kasi ng video, yung unang-una, parang ginantihan din ang mura ni tatay eh. Putak ina mo rin. O, tangina mo rin. Video. Manong, wag na. Dito ka! Sir, wag kayo manakit. Magkakat mo ah! Sir, wag kayo manakit. Isarado nyo po. Kunin yung plate number. Magkakat mo ako. Alanganin ka? Sir, wag po kayo manakit. Opo, wag po kayo manakit. Nakuha niyo yung plate Opo, number. opo. Yung mismo nga ng model. Ikaw na nagkat? Nagpatama ka ba? Nakasign na sa ko eh. Paano ko kinakata? Okay na po. Hayaan nyo na po. Direktor ka ba? Hayaan nyo na po. Ay, matandalan! Matanda ka sa monopelo! Ilas niya ako eh! Sige na po. Hayaan nyo na po.
Ha? Hayaan niyo na po. Na-video ko kuya. May lolo ko sa LTO. May lolo daw siya sa LTO. Go lolo. Go lolo. So ito no, ito ay post ni Visor. Now, do sa follow up ko anong nangyari dito men ano. Ano pa ba dito? So ito na, pati Department of Transportation, no? Tinag na ang LTO. Nako, yari. Di ba? Tapos, asa na ba? Ayan na. Patay tayo dyan. Salamat LTO, sabing ganon. LTO Chief Marcos Lacanilao, huwag po tayo sumabay sa init ng panahon. Hindi dapat dinadala sa kalsada ang init ng ulo. Ang ganitong klase ng asal ay naglalagay sa panganib hindi lamang sa mga sangkot, kundi maging sa ibang inosenteng motorista at pedestrian. True, 'di ba? Magaling kung halimbawa yan ay katukan lang ng kotse ang mangyayari. Or yan ay simpleng murahan lang. Ay paano kung naglabasan na ng baril yan, di ba men? Yung mga ligaw na bala, di ba yan na madalas mga bystander. Marami pa namang usyuserong ano ngayon, mga Pinoy. Di ba? Kaya ito, patay ka boy. Ano to, revocation na iba to, Sir Lacanilao? Ano sabi dito? Tingnan natin ha. Basahin natin. This has reference to the administrative investigation being conducted by this office in connection with the viral video posted on the Facebook page Visor involving a Mitsubishi Expander bearing the plate number blah 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 blah, wherein the driver was involved in a road rage incident and was seen engaging in a heated altercation and physically assaulting another driver. Mukhang revoke ang lisensya mo boy, patay ka. In view thereof, as the registered owner and driver are hereby directed to appear before the Office of Intelligence and Investigation Division sa June 2, Tuesday at 3 p.m. and submit beforehand a sworn comment explanation to show cause why there should not be held administratively liable for reckless driving and why her driver's license should not be suspended or revoked as being improper person to operate a motor vehicle. Feeling ko ano to, revocation to. May assault na nangyari men eh. In relation to the above mentioned incident, including liability for any other violation which may be established during the course of the investigation. In the interim, the involved driver is hereby ordered to immediately surrender her driver's license at the IID and shall be placed under 90 days preventive suspension. Provisionally, the Mitsubishi Expander with plate number blah 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 is likewise placed under alarm. Failure on your part to attend, submit your comment explanation shall be considered as a waiver of your right to attend, submit the same, and this office shall proceed and complete the investigation in its absence. You may opt to be assisted by counsel during investigation. Yan eh, no? Mas piniling sumakit ang ulo, no? Yan ang problem sa mga Pinoy eh. Ano ba, mas mahalaga ba yung itlog kaysa sa lisensya natin? Paano yan? Mag-hire ka na ng driver dyan, men.
pag na-revoke yung license mo, lalo sumakit ang ulo mo. 'Di ba? Magsusueldo ka ngayon ng ng driver. Well, pwede ka namang mag-drive niyan uli katulad ni Tito Norms, no? Kaya lang palihim na 'yan. At yari ka pagka nahuli ka nagda-drive niyan. 'Di ba? Pag nahuli ka pa naman nagda-drive, may impound yung mo, 'di ba? Yung kotse mo pag wala ka lisensya. Kaya wala ka. Hindi naman kasi sa totoo lang wala kasing patutunguhan ng ang init ng ulo talaga kahit kailan eh. Ang dami na nangyayaring ganyan, bakit hindi pa matututo yung yung ibang tao? 'Di ba, men? Hanggang kailan matututo yung ibang tao na hindi sagot yung pananakit para maayos yung gulo? Yeah, I know, no? Madaling sabihin, pero yun talagang dapat gawin, men eh. Lahat naman tayo siguro may pagkukulang dyan eh, lalo na yung temper natin, hindi makontrol. Ako, sometimes, no, yan din ang problem ko, yan ang pinipilit ko na baguhin din sa sarili ko. Yung hindi laging high blood. Kasi, galing kasi ako sa work na na laging pressured, no? Yung laging may hinahabol na deadline. Isa yan sa mga dahilan kung bakit alam mo yung pag hindi ko nakuha yung gusto ko, yung magagalit agad ako. For example, no, may kausap ako. Tapos yung kausap ko pasikot-sikot pa ng sinasabi. Nakakabuisit, 'di ba? Pero sometimes need natin na na makontrol yung emotion na yun kahit mahirap eh. Kasi yun kasi yung ikakaganda ng ng takbo ng buhay natin. No? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, 'di ba? Hindi ako exempted sa ganyan, may pagkukulang din ako sa ganyan. Pero to be fair naman sa akin, pagdating sa daan na ganyan, alam mo lagi ko iniisip, paano kung may baril yung yung kaatraso. Kaya inuunahan ko na agad ng sorry eh. Kahit na sometimes siya pa yung may kasalanan. 'Di ba? Lagi ko iniisip paano kung may baril ito. Paano kung may baril? Di mayayari ako. 'Di ba? Yun lang naman lalo na kayo. Kung kayo ay may pamilya na, may mga anak kayo, hindi worth it na alagaan ng itlog eh. 'Di ba? Para lang mapapala mo, kunyari kinat ka, no, tapos nagalit ka dun sa nag-cut sa'yo, nasuntok mo, no, anong magigain nun sa'yo? Masasatisfy ba yung yung pangangailangan mo na makagante? Wala eh, walang patutunguhan eh. 'Di ba? Either mag-aaway kayo doon or ganyan, masususpindi ang lisensya nyo. Pero sana hindi na maulit to, no? Alam ko, lalo na sa init ng panahon, ang daming galit. Pero sana hindi na siya maulit. So yun lang po. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.